Kasi hindi naman lahat ng mga bagay makikita lang on the surface. Hindi masyado nakuha yung concept ng magbigay ng kaya. Yun. Gusto natin makatulong sa kapwa. I was a Rotaractor and will always be a Rotaractor. My name is Rachel Bandavidopina and I am a member of Rotaract Club of Metro Sorsogon since August 2022. I'm Vivienne. I'm currently the Community Service Director of the Rotaract Club of Metro Sorsogon. Previous Club Secretary ako last year sa term ni Dear Armac. Hi, I'm Rio Nino Somalio, past president of Rotaract Club of Metro Sorsogon, and I am currently the International Service Director. So, my name is Jason Alhamor, past president of the Rotaract Club of Metro Sorsogon. Na-encounter ko ang non-governmental organization na ito sa pamamagitan ng aking classmate who is also a member of this organization. And at first, sinend niya to sa GC namin yung parang membership link. And at first, hindi talaga ako interested. But then, parang may one instance sa buhay namin na, or buhay ko, na parang nata-question ako. Sabi ko, ano ba tong anong bang purpose ko? Parang lahat sila may kanya-kanyang buhay, yung mga kaibigan ko. And ako lang yung parang walang ganap sa buhay. Nag-join ako during the pandemic 2020. So, I'm looking for social-civic organizations talaga dito sa Sorsogon. Tapos sabi ko, bagang wara. Tapos naghanap ako ng social-civic. Tapos nakita ko si Ja, nagpo-post about Rotaract Club of Metro Sorsogon. Since pandemic nga, may mga activities sila na ginagawa. Tapos by that time, parang gusto ko din, I want to do something. Kasi syempre pandemic nga, tapos may mga nakikita ko na volunteers and whatnot. Tapos yun, so nag-reach out ako kay Ja, minessage ko siya. Tapos sabi niya, attend ka orientation, ganyan. 2024, pinakaunang activity ko. Wait lang, di ko sure ang 2024. Ay, mali, 2014 pala. O, di ba? Mali ako doon. Mali! Nagsimula ako sa Rotaract noong 2014. Pero na-invite ako 2013 ng isang teacher ko nung college. Service. In terms of service, I started way back 2008. So that was approximately 15 years in Rotaract service. So I was invited by my friends in Red Cross Youth Council in the name of Jason Dohilio and Sir Geronimo de Loiras na naging past president din sila ng Rotaract Club of Metro Sorsogon. So, student leader ako that time nang ma-invite ako na mag-join or mag-attend ng meeting sa Rotaract. And naisipan ko, why not try mag-join doon sa sinend ni Kuya Frank na, si Kuya Frank po yung Rotaractor na nag-invite sa akin. Tapos, nag-start na ako mag-chat kay Kuya Frank. Sabi ko, Kuya Frank, paano po mag-join dyan? Ganyan-ganyan, nagtanong ako. Tapos sabi ni Kuya Frank, madali lang naman, kailangan mo lang namang mag-join sa meeting para ma-inform ka kung ano yung mga dapat gawin or mga ginagawa namin dito sa organization. And then, nung August nga, nagkaroon ng monthly meeting. Tapos, from there, nag-attend ako mga 2-3 meetings, tapos 1 major activity. Then, yun na-induct ako by September 2020. 2013, na-invite ako ni Charter President Tin Laban. And 2014, I attended the induction ceremony ni past President Susana Habok. Ang Rotaract. Nag-join na ako. Tapos, noong una, sobrang na-intimidate ako kasi yung mga members pala ay mga professionals na, may mga graduate ng mga architect, engineers. And kung iisipin mo, parang, naku, hindi ako dito bagay kasi student pa lang naman ako and wala pa akong naaabot. But then, after that meeting, in-introduce or
in-specify doon yung mga activities ng organization. And I was really encouraged. Kasi sabi ko, oh, magbabago ng buhay ko, ganon. Parang it opened many opportunities for me. So, first activity na in-invite nila ako is tree planting activity. Tapos, ang early ng call time, parang 5 a.m. or 6 a.m. Tapos sabi ko, hala, kaya ko ba mag-commit sa ganitong activities na sobrang early, weekend, tas mga ganyan. Tapos, eventually naman, nakapag-try ako mag-join ulit nung nag-repack kami ng mga relief goods for typhoon victims. Tapos doon ko parang, yun yung first activity yata na nag-participate ako. Tapos sobrang na-appreciate ko na, uy, ang cute na mga Rotarians, tapos Rotaractors, tapos nagre-repack kayo ng mga goods, ganyan. Tapos sabi ko, hala, ang cute pala. Tapos from there, tuloy-tuloy na, nakapag-join pa ako ng mga ibang activities, nakapag-try na din ako mag-tree planting, which I haven't tried before. Tapos sobrang, ang cute pala na ganito, yung parang yung sense of volunteerism, nakikita mo talaga. Tapos, na-enjoy ko na siya from there. Pero although, madami akong questions na nakukuha na anong gain mo from Rotaract? Anong nakukuha niyo sa Rotaract? May sahod ba yan? Ganyan-ganyan. Tapos, wala. Pero yung feeling of self-fulfillment, yung parang ganun, doon ko siya mas na-appreciate eventually. And naalala ko yung Rotary team that year, Light Up Rotary. Doon ko nakita kung ano ang tunay na ginagawa ng Rotary at Rotaract. Dahil doon sa AVP nila, nakita ko yung mga pictures, mga videos. Nung una kasi kala ko, boring ang Rotaract. So yun, doon, during the induction ceremony, nakita ko yung kung gaano sila kasaya. At pati yung mga Rotaract and Rotarians, nag-i-enjoy habang ginagawa nila yun. Okay. So, since na student leader ako that time ng Sorsogon State College, I am expecting na yung activities dito sa Rotaract is parang ano din, college type na mga activities. But then, nung nakasali ako sa Rotaract activity, first Rotaract activity ko that time is pumunta kami ng Gubat for mangrove planting. So, from then, mas na-encourage ako, sabi ko, mas okay siya compared sa organizational activities ng college. Kasi meron kaming mga outdoor activities. Aside from that, meron kaming mga feeding program na ginagawa outside sa mga barabarangay, ganun. So, madaming mga variety of activities ba. Kaya mas encouraging on my part as a student leader. And also, I am considering this as an opportunity to further my horizon. And nung nag-join nga ako sa first activity na joinan ko in this organization ay yung Project Bugnot. This is proposed by Rotaractor Jacinco. And sobrang ganda nung activity. So this activity is a personal development group. And sobrang nakakatawa ng puso na makita yung reaction ng mga tao. Sobrang sobrang happy nila na may ganong activity itong organization. Siguro yung pinaka nasa community kasi yung Project Bulos. Last August 2022, kinandak namin yun sa term na ni Pres Mariel. So, feeling ko yun yung pinaka-tumatak sa akin kasi pumunta talaga kami sa community nung Juan Adre. Yung Juan Adre kasi is remote area talaga siya. So, kami boat ride sa riverbank, tapos may parang trekking pa siya kasi uphill ang location ng community nila. So, yun yung sobrang tumatak sa amin. Tapos na-meet namin yung mga locals doon for nag-stay kami doon for 2 days straight. So yun, talagang na-involve kami sa community ng Juan Adre. Yun yung pinaka na-appreciate ko by far na activity. Ang pinakang tagline project ko that time is yung sa book donation.
wherein pumunta kami ng isla, Siao, sa Bacon. That was 2016. So, yun, nag-gather kami ng mga books from different sponsors, collecting books from our colleagues sa Rotaract, friends from outside. Nag-outsource kami. Then, nag-collect din kami ng mga school supplies, nag-gather, na ipapamigay doon sa mga bata. So, yun ang pinaka-tagline. Then, another program na ginawa namin that time is yung scholarship program sa mga bata. Although hindi siya ganun ka dami, nag-sponsor kami ng bata. Especially ako, nag-sponsor ako ng bata sa elementary. Estudyante ko that time. So, ayun, nakatapos naman. Then, after that, cut na din yung sponsorship kasi wala nang fund kasi nag-high school na din siya. Ang pinaka tumatak talaga sa akin that time yung sa mga book donation na nasa island talaga. Yung mga far-flung areas na binibigyan ng mga books. That's it. Then yung mga tree planting activities, mangrove planting, and syempre yung mga event outside Sorsogon kasi may mga travels. So yon. Pero aside from that, siguro mas okay na yung mga projects na ginagawa namin before. Buti na lang sa Rotaract, wala na ngayong age limit, di ba? And also then, syempre yung Rotary, mismo yung Rotary clubs, sobrang parang goal din to become a part of a Rotary club when we reach that age kasi sobrang ang dami din nilang natutulungan. So yun, and goal ko din talaga na makatulong ng mas maraming tao in the coming future, kahit personal help or through the Rotaract Club. So yes, definitely. So after joining that one activity ng RACMS, doon ko na-realize that our status does not matter pala. We get to touch lives of other people and we get to inspire others then to help their community kahit sa pinakamaliit na paraan na kaya nila. So siguro yun, parang domino effect. So for example, tayo, nakatulong tayo. So maiisip siguro nila na they can help din in their little way. And pag nag-help sila, hopefully ma-inspire din yung tinulungan nila and so on. May isang reason. Sa ngayon, tinuturing kong family ang Rotaract. Yun. Gusto natin makatulong sa kapwa. Hindi ko malilimutang activity yung nagkaroon ng bagyo at pinaka may malalang nangyari doon sa Tiwi Albay. Nag-relief operation kami ng Rotaract and Rotary sa Tiwi Albay ng New Year. Yun. At nakita namin yung sitwasyon talagang may mga nag-landslide na talagang ang laki ng damage ng typhoon. At nakakatuwa kasi ang dami ring nagtulong-tulong para mabigyan ng mga tao sa Tiwi. Lalo na po doon sa activity po na nagbibigay po ng para sa educational mga gamit po and also yung pagbabasa ng mga libro doon sa mga bata since they did not have the opportunity na makapag-aral. So sa case ko po, dati parang iniisip ko I am very unfortunate to have that kind or to grow in that kind of family. Sobrang bigat. Sobrang bigat sa feeling kasi yun nga, dapat masaya tayo sa Christmas. Tapos bigla may dumating na bagyo. And dapat celebration lang na Pasko. So yun, sobrang lungkot. Na makitang may mga taong malungkot sa Christmas at bagong taon. So parang nung nakita ko na kahit na ganito pala, may freedom pa rin ako para makapag-aral. And
doon ko po na-feel, pinaka-na-feel na swerte pa rin pala po ako sa pamilya ko kahit ganun po yung nangyayari dati. Siguro, I really admire those person na hindi sila nag-iisip or naghahangad ng anumang kapalit. Kahit na, yun na nga, professional sila, hindi yun pumapasok or hindi lumalaki yung ulo nila dahil lang dun sa nakamit na nila. And they do not forget to look back and see who are in need of their help. For people who wants to help that doesn't know Rotaract yet. So hopefully what we're doing is a way for them to reach them. And yun, so if you want to help, you can always help. I mean, hindi natin kailangan maging super yaman muna. Hindi natin kailangan maging isang public official to help. Pero yun, when we're in that situation, siguro if yung goal mo talaga is makatulong, makakaisip ka na lang ng idea, magkakaroon ka na lang ng idea on how to extend that help to that certain situation. Pero nung term ko, nung president ako, nakarating kami sa isang lugar sa Pilar. Ang pangalan ng lugar ay Provenir, Pilar. Doon namin dinala yung project with Rotaract Club of Legazpi West and Rotaract Club of Masbate. Yung Legacy Project Provenir, doon namin ginawa yun. At ang beneficiaries namin doon ay ang mga bata ng Provenir na pumapasok sa eskwelahan ng sira-sira ang tsinelas. Hirap din sila kumuha ng tubig kasi wala silang malapit na pinagkukunan ng tubig. Kailangan nilang maglakad ng malayo. Since joining this organization, it has made me realize that there's grayer out there than our hair. Pag once na malaman mo po yun, you will not care anymore to what others will think. And then, pag ganun, you will more likely be making right decisions. Yung binibigay mong service is selfless. Projects na ginagawa ninyo, programs and projects na ginagawa ninyo sa community na hindi mababayaran ng kahit anumang pera or any amount of money. Pero ngayon na na-expose na ako, parang mahirap na i-unlearn yung pag-help sa ibang tao without waiting for anything in return. So, I think magstay ako dito hanggang kaya ko. You do not need, sabi ko nga, hindi mo kailangan na may sinasalihan kang organization. Bonus na lang yon kasi pag may organization ka, marami kayong magtutulungan and marami yung malilikom nyo na resources. Pero through your own way, you can really help persons in need. So, Rotaract Club is a volunteer group. So, wala kang makukuhang sahod dito, walang something in return. But if you really have the heart, yes, to help, if you really have the heart to touch other people, then Rotaract is the best place to be. Kasi aside from meeting a lot of different people from different walks of life, sa Rotaract magkakaroon ka din ng self-discovery kung ano pa yung mga kaya mong gawin and kaya mong itulong. So, yun. I think if you want to discover more about yourself while helping others, you should definitely join the Rotaract Club. Yung pinakamasayang moment sa Rotaract ay yung every after activities, laging may bonding ang mga members. Fellowship. Yun. Doon mo makikita kung gaano kasaya ang bawat members kahit anong pagod nila sa activities. Makikita mo pa rin na masaya sila. Yes, I will still continue. Sabi ko nga, I was a Rotaractor and will always be a Rotaractor.